Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Eto na naman tayo at muling magbibigay ng reaction video sa isa sa mga video ni Melvs Castle. Eto may kinalaman pa rin syempre mga tol sa lagi nating pinag-uusapan, West Philippine Sea. Eto sabi Chinese warship, no? Chinese warship, pinalayas ng barko ng PCG. Wow! Ayan nakalagay yan sa title. Matagumpay na naitaboy sa Baho de Masinloc, atras China. Well, alamin natin kung paano nangyari yun mga tol. No, kasi ang kadalasan ng nangyayari mga tol, tayo itinataboy Pero ito, panoorin natin mula kay Melvs Castle. Samahan ninyo ako mga tol, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. Alright, so kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan na may kinalaman syempre sa ating soberanya bilang isang Pilipino, dapat may pakialam ka rin dyan, di ba? So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Philippine Coast Guard itinaboy yung Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Mukhang may masamang bala kasi tong manggulo sa Filipino fisherman May nag-report kasing mga isda na may umaaligid daw na Chinese. Agad naman nag-deploy at nagpatrolya ang PCG sa bisinidad nito. Papalapit pa lang niraradyohan na tayo. Dito pinalagan niya. Sinabi sa China na huwag niyong galawin yung kababayan namin mga isda. Sinabi rin dito ng PCG na lumayas kayo sa Baho de Masinloc dahil sa amin naman to. Hindi naman ng gulo ang mga Chinese. Kusang lumayo pero hindi sobrang layo. Pero ang nasindak sa mga ganong pahayag? Nasindak? Huwag niyong galawin yan, mga kababayan namin yan. Lumayo-layo kayo, umalis kayo sa Baho de Masinloc, amin yan. mahalaga nakapangisda ang mga Pilipino ng maayos at walang takot na nararamdaman. Which is yun na naman talaga karapat dapat na mangyari mga tol. Kasi etong West Philippine Sea ay part ng ating exclusive economic zone. At pag sinabing exclusive, diba, sa atin talaga yan Yung mga lamang dagat niyan, mga isda, mga tol, may karapatan tayo sa mga yan. Biruin mo sa sobrang pagkontrol ng China dyan, sa sobrang dagsa ng kanilang militia vessels dyan, ng mga fishing boat nila, diba? May mga nagdaratingan pa ritong mga isda galing sa China, nag-i-import tayo ng isda galing sa kanila. Samantalang napakalawak ng West Philippine Sea. Biruin mo yun, isipin mo yun Meron pa ngang etong nakaraan yung mga frozen illegal tag dito, yung mga smuggling, di ba? Frozen yung ipinamigay mackerel, 'di ba, na i-distribute na lang ni PBBM sa mga Pilipino dahil sayang kung hindi mapapakinabangan. Our pilots responded by saying na ang Baho de Masinloc falls within our exclusive economic zone, and this is a routine maritime patrol na isinasagawa natin para protektahan ang interes ng ating mga kababayan mga isang Pilipino. We directly challenge ang sinasabi ng China that they have sovereignty over the 12 nautical miles waters ng Baho de Masinloc. So, pinalagan ng PCG yun mga tol. Diba, na-radio challenge sila ng China at sinasabing etong Baho de Masinloc ay part ng kanilang soberanya. So sabi gano'n ni Commodore J. Tariela, we direct challenge, challenge nila o hinamon nila mga tol, etong sinasabi ng China Coast Guard na kanila daw to. So hinamon nila ngayon. Alam niyo naman natin mga tol, etong China wala naman talagang maisasagot yan Diba? Kasi alam naman din nila sa sarili nila na niloloko lang din nila sarili nila Pero matapos palayasin ng PCG ang Chinese at Maritime Militia, nagsumbong to. Ilang oras lang may nag-deploy na ng PLA Navy. Hindi naman to nag-radio challenge. Nagyayabang lang sa PCG. Pero nung nakaraan na nag-resupply mission ng AFP at US Air Force, bakit walang nanggulo? Puro angas lang kasi ang China pag hindi armado ng missile ang katapat. Di naman dito nagpatinag at PCG at binantayin pa rin ang at mangingisdang kababayan. Basta laging tandaan ng PCG, hindi sila titirahin ng warship na yan. Hindi sila palulubugin yan. Ayaw din ang mangyari ng China yon, Pwede silang banggain, pwede silang gawing ganunin, sundan, pero ang gandun lang yun, hindi sila itutorpedo niyan, hindi sila titirahin ng kahit anong missile niyan. Meron ding kinakatakutan ng China mga tol. We still don't know what's the main objective ng PLA Navy, whether it's
an expeditious na pagdaan. But again, this is something na we have always been monitoring, the presence of PLA Navy. Hindi natin alam kung they're exercising right of innocent passage dahil dire-diretso naman yung pagdaan niya. Ano lang yon, naninindak kumbaga mga tol, naninindak. No? Kumbaga, kung may bala kayong gawin sa PCG, sa CCG namin, sa mga barko namin, kita nyo naman, meron kaming kasakasamang warship. Kumbaga, panindak lang talaga nila yon mga tol. Pero hindi maninira yun. O pwede tayo laser, ganun ang gagawin nila. Titirahin tayo ng laser, tututukan tayo ng laser nila. Pero yung tirahin tayo, armed attack, yung tirahin tayo ng missile, parang malabo pa mangyari sa ngayon. Kasi kalkulado nila lahat ng galawan nila. 6 na oras nang nakakalipas, dumating na ang kapalitan ng air patrol ng PCG. Nandyan na ang BRP Teresa Magbanyo. Nung panahon na yan, wala na as in mga Chinese kahit PLA Navy. Dito maayos na nakapagbigay ng ayudang pamasko ang ating mga kababayan. Si Alisa na. Walang untoward incidents, walang water cannon at walang radio challenge. This is where the Coast Guard vessels are deployed to ensure na maprotektahan natin ang mga kababayan natin mga isla kung sakaling maharas sila ng China Coast Guard and even the PLA Navy. Tayo may naaresto ng illegal na mga Chinese sa ating teritoryo. Pero ang China simula noong ipinatupad ang kanilang no trespassing policy. Naalala ninyo, 'di ba? Ang China nagbaba ng kanilang batas na no trespassing policy. Mga aresto daw sila. O tanong, may inaresto ba sila? May ginawa ba silang ganon? Hindi wala rin naman mga tol 'di ba? Kasi talagang pwedeng pagsimulan ng gulo 'yun. Pwedeng pagsimulan talaga ng iniiwasan din ng China siguro. Wala namang naaarestong mga Pilipino. Sana lang talaga ay magpatuloy ang paglaban ng PCG para sa ating mga Filipino fishermen. Kahit minsan nahaharas pa rin naman tayo. Since they publicize itong bagong law nila nung sabi na will be implemented last June. May, it was released June daw implementation. Wala pa tayong Pilipino na napaulat na inarrest nila because of trespassing. And good job yon mga tol. 'Di ba? Magandang balita yon kasi yun din yung pinag-usapan natin na dito talaga masusubukan ang sinasabi ng PCG na poprotektahan nila yung ating mga mangingisda. O talagang ito ay pananakot lang ng China mga tol para magsialisan yung mga fisherman. 'Di ba? Para magsilayuan yung mga mangingisda. Kasi mga tol talagang hinaharas nila yung mga mangingisda, inaalisan nila ng kabuhayan. Biruin mo sa sarili nating bakuran, sa sarili nating karagatan, inaalisan tayo ng karapatan. So ang ginagawa nila, puro pananakot, puro pangharas. Kaya tingnan mo, ginawa nila mga kapatid, nagbigay sila ng babala na mga aresto daw sila nang walang proper hearing, di ba? Talagang aarestoin daw nila at ikukulong daw nila ng 2 buwan, di ba? Pero wala silang naaresto kahit isa. And there's the reason why the Filipino fishermen still go to Baho de Masinloc and its vicinity, no? Dahil for them, there's always confidence kapag may Coast Guard vessel, may B4 aircraft and vessels na nakikita sila. Dapat sa susunod na sagupaan na mag-water cannon ng kalaban, mag-water cannon na din tayo. Yun nga no? Sana nga ginagawa din natin yun Kailan kaya makikipagbombahan ng PCG? Ewan natin mga tol, depende kasi yan sa presidente. Siguro kung yung papalit kay Marcos o kay papalit kay PBBM, sabihin natin mas matapang ng konti. 'Di ba? For example, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing tatakbo siya, pero for example lang, halimbawa si Gibo Teodoro, dumating ang panahon na maging presidente siya. Hindi man siguro sa susunod na halalan, pero halimbawa maging presidente siya, baka yun, mag-utos, water cannon nyo rin. Winater cannon kayo, water cannon nyo rin. Pag sinabi bakit nyo kami winater cannon, kung ano yung dahilan nila, yun din ang dahilan natin. Diba? Pinoprotektahan lang namin ang aming soberanya. Ayon yan sa international law. At ito karapatan namin to, diba? Ganun lang Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.